hirap kapag ang gulo sa paligid, lalo na sa loob ko. Ang hirap na lagi nag-aaway ang iyong mga magulang, lalo na ako'y panganay. Ako ang sumasalo ng sakit at mabibigat na problema na binibigay nila. Parang hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Pagod na ako. Pero bakit ganito? Pinubulong ko na lang ang tanong sa sarili ko. Pero kahit ako, hindi ko rin alam ang sagot. Ang sakit-sakit na sobra. Lagi nilang pinapakita sa akin na nag-aaway sila. Na parang hindi na nila minalang isa't isa. Di ba nila iniisip ang nararamdaman ko? Na sa tuwing nag-aaway sila, ako'y natutulala, naiiyak. Hindi makakain ng ayos, hindi makakatulog. Lagi na lang nawawala sa sarili. Walang makausap. Parang ako lang tao sa mundo. Marami sa atin ang naghahangad ng totoong pagmamahal. Pagmamahal na gusto mo ikaw lang ang gusto at walang makakapigil sa inyo na kahit na sino. Sa umpisa ng pag-ibig namin ay masaya. Puno kami ng tawa at ligaya. Palagi rin kami magkasama kahit saan pumunta. Ngunit habang tumatagal ay nagbabago siya. Hindi na siya yung dating natutuwa kapag ako ang kasama at madalas ay nakatutok na lang sa cellphone niya. Masakit para sa akin ang baliwalain. Ngunit mas masakit na makita na may kasama sang iba at masaya silang dalawa habang kami pa. Naiiyak ako habang binabasa ko ang conversation nilang dalawa. Ang sweet-sweet pa nila sa isa't isa. Habang yung message ko sa kanya ay hinahayaan na at halatang baliwala na ako sa kanya. Wala na akong magawa kung hindi mag-relapse at umiyak sa tuwing nakikita ko ang litrato naming dalawa. Ngunit wala talaga akong magagawa kung sa iba na siya masaya at sila na ang magtutuloy ng mga pangako na napag-usapan naming dalawa. Kaya kaysa magpaka-stress sa ginawa sa aking panloloko, mas pinili ko na lang na pasayahin yung sarili ko at bumalik sa dating ako. Yung dating ako na palaging masaya at naglilibang kapag wala na talaga akong magawa. Gawain ko talaga na mapa-general cleaning ako bigla kapag nai-stress na ako or nagiging problemado. Kaya yun yung magpapasaya sa akin kapag nalulungkot na ako. Food is life din akong tao kaya kumakain lang ako ng kumakain. Kasi yun yung nagpapasaya sa akin. Lalo't habang may nakikita akong mga nakahain sa lamesa, doon ako nagiging mas masaya. Libang lang ng libang hanggang sa makalimutan mo lahat ng mga problema. Dahil ikaw lang din na mahihirapan kapag pinilit mo yung isipin ng sobra. Masaya naman ako sa single life ko. Pero kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, karamihan sa mga tao ay naghahangad na mahalin ng todo. Kaya maghihintay ako hanggang sa dumating yung tamang tao na mamahalin ako ng totoo at walang halong panloloko. Ang pagiging isang breadwinner ay hindi madali. Nariyan ang responsibilidad na suportahan at itaguyod ang pamilya. Minsan, naiisip ko, paano kung tumigil na lang ako? Ngunit hindi pwede. Dahil alam kong ako lamang ang inaasahan nila. May mga araw na parang ang bigat-bigat na parang gusto ko nang sumuko at talikuran ang responsibilidad ko
sa pamilya ko. Pero sa tuwing iniisip ko ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa, nakakahanap ako ng lakas. Oo, mahirap. Pero sa bawat sakripisyo, may kasamang saya. Yung saya na alam mong kahit papano, nabibigyan mo sila ng mas magandang bukas. Pero sa gitna ng bawat sakripisyo, naiisip ko, paano naman ako? Minsan, kahit na nagkakasakit na ako, dahil sa sobrang pagtatrabaho, mas pinipili ko na hindi sabihin sa kanila. Kaya ang akala nila ay okay lang ako. Pero ang totoo ay hindi. Nakakalimutan ko na ang sarili ko, yung kalusugan ko, yung mga pangarap ko, at simpleng oras para magpahinga at huminga. At doon ko na-realize na hindi pagiging mga sarili ang maglaan ng oras para sa sarili. Kasi magiging mas malakas tayo para sa mga mahal natin kung aalagaan din natin ang ating mga sarili. Kada papasok ako ng paaralan, parang gusto ko na lang umuwi. Habang nagle-lesson, mga kaklase ko, sobrang active nila sa recitation. Ako, hindi ko man lang maintindihan kung ano yung gagawin ko. Napapatingin na lang ako sa kanila. Kasi sila, ang bilis nila makuha yung topic eh. Ako ito, problemado. Tahimik lang habang nakatingin ako sa mga kaklase. May time na natambakan ako ng works. Kailangan ko pa mag-review. Kasi mag-e-exam na eh. Uuwi ako. Sobrang stress. Hindi ko na alam kung ano uunahin ko o kung anong gagawin ko. Sobrang dami kong ginagawa. Dahil sa sobrang pressure, ito, naiiyak na lang ako. Napapaisip ako, bakit ganito ako? Hindi ko maiwasang mag-breakdown habang tinitignan na lang yung mga dapat kong gawin. Pinoproblema na sa halip na gawan ko ng paraan, nababalisa ako. Ang masama pa nun, ginawa kong coping mechanism ang pag-iismo na hindi dapat talaga ito ginagawa kasi mas lalo akong madidistract. Pati pag-inom ginawa ko para sa academics ko na. Hindi ko mawari kung paano ako makakasurvive dito. Dahil dito, nakita ko ang grado ko, ang mga score ko. Bumaba. Nahatak ako nito. Hanggang sa hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya kung paano i-cope itong stress ko dahil sa academic pressure.